Pitong bansa kasama na ang Pilipinas ang magsasanib puwersa para sa 3 linggong balikatan exercise dito sa Pilipinas. Kabilang sa magiging aktibidad ng mga ito ang pagsasagawa ng multilateral marine activity, integrated air defense at iba pang may kinalaman sa depensa. Tunghayan ang kabuuan ng balita mula kay Alvin Pelobelio. Mahigit 17,000 mga sundalo mula sa Pilipinas, Amerika, Japan, Australia, New Zealand, France, Canada at United Kingdom ang nakatakdang lumahok sa mas pinalawak na ika-41 balikatan exercises na nakatakdang magsimula ngayong ika-20 ng Abril hanggang sa ika-8 ng Mayo. Sa opisyal na pagsisimula ng balikatan exercises sa Camp Aguinaldo, formal na idineklara ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pagbubukas ng pinagsanib puwersa ng 7 bansa para sa joint military drills. Ayon kay Bronner, ang balikatan anya ay investment ng pamahalaan para depensahan ang soberanya, pagre-responde sa krisis at matiyak ang kinabukasan ng bansa. Kabilang sa balikatan ang multilateral maritime activity na isasagawa sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang din sa inaabangan ang integrated air and defense at counter-landing live fire exercises at maritime strikes sa Northern Luzon na nakaharap sa Taiwan Strait. Nakatakda namang dumalo sa maritime strike si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi sa Paway, Ilocos Norte sa May 6, kung saan nakatakdang magpakawala ng Type 88 ground-to-surface missile ang Japanese forces. Target ang decommissioned Philippine Navy ship na palulubugin sa exercises. Sa nakalipas na 2 taon, lumagda sa visiting forces at kaparehong kasunduan ng Pilipinas sa Japan, New Zealand, Canada at France na naglalayong mapadali ang kanilang partisipasyon sa joint military exercises. Ang balikatan ay matagal ng taon-taong pagsasanay sa pagitan ng AFP at ng US military na naglalayong palakasin ang pinagtibay na alyansa, mapaunlad ang combined force at maipakita ang pangako ng 2 bansa sa seguridad at stabilidad sa Indo-Pacific region, kasabay ng paggunita sa ika-75 taong anibersaryo ng United States-Philippines Mutual Defense Treaty. Nagpahayag naman ng pagkondena ang Gabriela Women's Party sa pagbubukas ng Balikatan 2026 kasabay ng pambabatiko sa Administrasyong Marcos na naglalagay umano ng panganib sa bansa dahil sa patuloy na pakikipagyera ng Washington sa Tehran, bagay na naglalagay raw ng Manila sa sigalot ng ibang bansa. Sa gitna raw ng pandaigdigang tensyon, dapat igiit ng Pilipinas ang pagkakaroon ng independent foreign policy. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.